Magandang araw ulit sa lahat po ng ating mga kasama na naghahalaman, pati sa ating mga kasamang online seller at sa ating lahat ng mga kababayan. Muli po, magandang araw po. Ito po ang ML Plants in Soil. Sa video po ulit na to ay magbibigay po ulit ako o mag-o-offer po ulit sa inyo ng 10 kapaki-pakinabang na halaman na inyong mapapakinabangan. Alam niyo po, ang paghahalaman ngayon ay meron nga ako nadinig na isang kongresista o mambabatas na nagpanukala nung isang araw na bawat daw isang kolehiyo na magtatapos at ang magulang ay mandatory na pag-uubligahin magtanim ng puno. Ang kada magkatapos, bago siya magtapos, uubligahin siya magtanim ng puno, pati ang kanyang magulang. Alam niyo, medyo sa aking pananaw, ang panukalang ito ay sa akin po ay parang nahuhuli na po siya sa panahong ito, dahil para po sa akin ang pagtatanim po ng puno at paghahalaman ay matagal na pong ublapat obligasyon ng bawat isa sa atin, lalo na sa panahong ito, dahil nalalaman po natin ang kapakinabangan ng mga halaman. Bukod pa sa ito ay nagbibigay ng malinis na hangin sa atin, ito po'y pakikinabangan ng karamihan sa atin dahil sa karamihan pong idudubunga ng mga puno, pwedeng bunga, pwedeng gamot. Marami pong pakinabang ang puno at halaman, kaya dapat po talaga ang bawat isa sa atin ay nag-uubliga o mandatory talaga nagtatanim ng halaman at ng mga puno. Kasi tayo rin ang unang-una sumisira at gumagamit, dapat mapalitan natin yung ating mga ginagamit. Para rin po sa inyong kaalaman, sa akin pong sariling kaparaanan, ako rin po ay isa pong environmentalist. Hindi lang po ako basta-basta naghahalaman, bukod pa po sa urban farming po ang aking ginagawa. Kaya kasabay po ng 10 halaman na aking iaalok sa inyo ngayon sa araw na ito, kasabay ko rin po ngayong bibigyan po ng kuro-kuro. Paki-like nyo po, paki-comment, pwede po kayong mag-like, mag-comment kung sa paningin po ninyo ay kapaki-pakinabang o karapat-dapat ba itong issue na ating pag-uusapan po sa araw na ito. Pero pangunahin po makikinabang dito ay mga beginner na gustong maghalaman, kasi po sa atin po mga natitinda ng halaman, o ikaw man ay mayroong live na plant shop or ikaw ay online seller, talagang gusto po natin silang makumbinsi na bumili at maghalaman. Pero sana po, ang layunin pa po natin bukod doon, matulungan natin silang mapaunlad yung halaman nang ang ating pong, hindi lang po yung ating sarili na nagtitinda ang kumita, makinabang din po ang kalikasan. Kaya po ako nakaraan ko mga video, bawat video ko nagbibigay ako ng tips kung paano po mabubuhay yung mga halaman na aking ibinebenta. At the same time ngayon po, sasabayan ko po ito ng sasabayan ko po ito ng issue na pwede po kayong mag-comment o makisali po sa usapang ito. Ang top 10 na issue at problema ng mga online seller, plant lover, at ang mga beginners na naghahalaman. Kapag ito po ay napag-usapan po natin to, kasi makakatulong to sa mga number 1 sa mga beginner, pati rin po sa ating mga online seller. Kasi pag hindi po nyo to nabigyan ng solusyon, mga online plant seller, o siguro natin yung mga matagal na naghahalaman, sa paningin ko di masyadong problema ito, pero po sa mga talagang nanguumpisa sa paghahalaman, problema po nila to, at lalo na rin sa mga online plant seller, kasi ito po yung issue at pinag-uusapan talaga, nakikita ko po sa mga Facebook, sa mga comment section, ito po talaga yung laging napag-uusapan. Siguro po hindi man ako siguro pero magbibigay po ako ng ilang mga kung paano po natin ito masusolusyonan. At kung siguro po meron po kayong ibang solusyon na mag-comment po kayo at para sa kapakinabangan po ng narami. Ito po muli po, kasabay po ng 10 halamang aking ibibenta, kasabay po nito ang issue ng nag-uumpisa pa lang maghalaman ng online plant seller, na talagang sana po mabigyan po natin ng solusyon sa araw po na to. Umpisahan po natin ang aking halaman na iaalok sa inyo. Ito po ay isang indoor plant, one of the best indoor plant. Ito po ay nakasetup sa tabo. Kasi nga mahal po ang paso ngayon, kaya naisipan ko po tabo, mura-mura pa. Pwede naman yung itong isalin. Siya nga po pala ang bawat halaman ko, pwede po ninyong sa akin kung gusto niyo pong iset sa paso or iset po sa black bag lang. Ay, gaya po ng dati, pre-delivery po ito, ang bawat price ko po ay hindi na po siya nangangailangan ng additional na shipping fee. Dahil ako po ay nagpa-package, kasama po ng aking presyo ay ang aking presyo sa halaman. Kaya kung iisipin niyo po maigi, napakamura po ng aking mga binebentang halaman. Umpisahan po natin to. Ito po yung one of the best indoor plant
ang spider plan o Lourdes variety ng spider plan. Nakasetup na po yan dyan. Ito po ay minimal lang pong dinidiligan. Minimal din pong pinapaarawan ang spider plan. Sa pagdating po sa temperatura, ay hindi naman po masyado itong nangangailangan ng mainit o malamig. Pero kailangan po minimal lang na pagpapaaraw, minimal din po na tubig. Manatili lang po basa ang kanyang lupa, ay okay na po. Ito po yung nakaset kasama pong organic fertilizer po ulit na akin pong sariling pinoproduce na organic fertilizer. Ito po ay nagkakahalaga ng 120 pesos. Kasama na po itong lagayan. Pre-delivery po ito. Muli po sa Manila, Muntinlupa, Makati, Mandaluyong, Marikina, Pasig, Paranaque area. Ito po ay pre-delivery sa halagang 120 pesos. Spider Plan Lourdes. Yan po. 120 pesos. Spider Plan Lourdes. Then, ang issue po natin pag-uusapan ang top 10, 10. Ito po pinapalaki raw o pinapalago sa picture kasi kadalasan niya nagpipicture. Pero pag deliver, hindi naman pala yun ganun kalago at hindi rin ganun kalaki pagdating sa kanya. Nung bibili, pag order niya ron sa online seller, pinicturan, ang lago, ang laki. Pero pagdating sa kanya, maliit lang pala. Ayan Ito po actual picture po to. Meron nga kasi nag-online seller, nagkumukuha ng picture sa iba, hindi naman sa kanya. Pinapakita yung mga ganda, yung mga lago, pero hindi po Sana po sa mga online seller, wag po natin gawin yung mga ganyang bagay. May solusyon po yan sa mga bumibili. Pwede po niyo yung sabayan po ng sukat, kung paano po magkakaroon ng standard na sukat. Ayan Pwede po niyong sa dangkal, sa kamay, kasi standard naman yan. O kaya mag po kayo ng ruler. Para po makita po ninyo yung actual. Pero hanggat maaari po sana sa mga online seller, huwag niyo pong gawin yan. Kasi po mga beginner po nag-uumpisa sa pag-aalaman, madi-discourage po talaga dyan, hindi nabibili yan. Pag ganyan po ang ginawa natin, napapalaki natin, palalaguin, pepresyohan natin ng mahal, tapos pagdating sa kanila, patay na, maliit pala, o kaya hindi po lumalago. Pero to sa akin po ito, ganito po talaga makakarating sa inyo. Pero kung gusto niyo po magpaset sa paso or sa black bag lang, pwede rin po. Pero bago po kasi ako mag-deliver, pinapakita ko po yung actual na picture. Ayan po. Isa po yan. Top 10 issue po yan. Nakikita ko po pinapalaki o pinapalago. Next po natin, isa po itong herbs. Dill. Dill plants. Ginagawa rin po ito. Laki po talaga. Ito, katawalati ng katawan ko. Dill. Setup na rin po siya sa galon na to. Ang dill plants po na to. 100 lang, 100 po ito. Pre-delivery. Isa po itong herbs. Paki-search nyo po kung paano nyo po magagamit ang halamang ito bilang herbs. Then at the same time, makikita ko po ginagawa po itong outdoor plant. Madali lang po itong buhayin. Ganon din po, tubig, manatiling basa. At kailangan po nito ng araw. Dahil outdoor plants nga po ito. At isa pong uri ng herbs. 100 pesos lang po ito, pre-delivery. Pang 9, sabayan po natin ng 9 na issue ng mga online plant seller at ng mga beginner. Problema, issue at problema. Number 9, yung tinatawag nilang pagka-order, itutusok. Pagkatusok, sabay benta, sabay deliver. Yung halaman, hindi pa established, wala pa siyang ugat. Pagkabili nung nag-order na buyer, yung seller naman, makikitusok. Pagtusok sa lupa, i-deliver. Pagdating dun sa buyer, hindi pa siya established. Ilang araw, patay na po agad yung halaman kasi hindi nga established. Sa akin po, hindi nangyayari yan. Kasi ito po mga halaman ko, matagal na po akong online plant seller. Sabi ko nga po sa ilang since last year pa. At sa akin po, kita niyo po malaki na. Ayan po, nakasetup. Kaya hanggat maaari, ayoko pong ginagalaw sa lagayan sana. Kasi ito po, para hindi po ma-stress yung kanyang ugat. Kung mga ilang araw nyo na po, pagkabili nyo po sa akin, bago nyo po i-repat sa mas malaking lagayan. Para hindi po ma-stress ang ugat. Pero po sa akin, sina-assure ko po sa inyo na ito po ay established. Pero meron pong mga online plant seller na nagmamadali po makabenta, ganun po ang ginagawa. Nangyari po meron po ang kagroup na ganun, nakita ko po. Bagong tusok pa lang pala, hindi pa established yung halaman, kakakat niya, pag-cuttings, nilagay po sa lupa, binigay dun sa buyer, ilang araw patay. Iwasan po sana natin yan, mga online plant seller. Hanggat maaari, hintayin po natin mag-establish.
Ang paraan naman po niyan sa mga online, sa mga buyer, tanungin niyo po yung ano kung established, kasi may mga beginner po hindi po alam yung established. Akala nila pag nakita nilang halaman na talagang andyan na, akala nila buhay na. Tanungin po niyo yung ano nung seller kung buhay na o kaya established na po o kung gaano katagal na po yun. Para magkaroon po kayo ng ideya kung yun po ba ay established na o hindi. Kasi pagdating po nun sa inyo, ilang araw talaga pag di po established, lalo't hindi po nyo alam ang gagawin, o kung hindi pa nyo mairiripat, patay po talaga yun. Kawawa kayo dahil yung presyong binili nyo ay sandali lang mamatay na. So hindi po kayo, yung seller po, hindi po nakatulong dun sa beginner, wala pong, sayang lang po yung lahat ng effort sa pagbili. Next po natin ay ang tinatawag po natin na Mother of 1000. Isa pong outdoor plan na naka-black bag lang. Meron din po ako nitong nakaset up sa paso. Ito po. Ito po. 100 pesos lang po ito. Free delivery po. Manila, Marikina, area, Pasay, Makati, Mandaluyong area. Outdoor plan po ito. Ito po pwede pong basa. Pwede po itong everyday po ninyong diligan. At ito po nangangailangan din po ng medyo pulsan kasi outdoor plan nga po siya. Napakadali po nitong buhayin at maganda po ito dahil mabilis niyang dumami. Popular po itong Mother of 1000. Free delivery po ito, 100 pesos po ito. Ito lang po, free delivery. Ito po, isa pang ano po natin issue, ibang plans ang binigay sa buyer. 'Di ba? Pag order nung buyer, lalo na beginner, wala naman masyado pang ideya. Ito naman si buyer, kahit na ibang halaman, wala siya nung ino-order, pero dahil sa pamukha, binigay niya. Sample po ito. Pag may naghahanap ng herbs, katakataka, ito po bibigay. Ito kasi kamukha po, tatanggalin lang po itong mga maliliit na to, kamukha na po siya ng katakataka na herbs. Yan po. Sabihin, naghanap looking for tatakataka. Ito po yung ibibigay kasi kamukha, halos parehas po. Pero hindi herbs po ito, outdoor po ito. Yung hinahanap niya katakataka dahil siguro nag-aano ng gamot, ayun ang problema, ito po ang bibigay. Pero pinaka-popular po itong ginagawa ng ibang plans ang binibigay, yung pong, example ko po sa inyo, yung tibatib. Ang hinahanap po kasi ang mahal ngayon yung Monstera Deliciosa. Kamukha po ng tibatib yun. Ayun po ang ginawa. Binigay yung tibatib. Pero hindi po yung Monstera. Monstera yung hinahanap, mahal ang presyo. Yung tibatib, magkano lang po yun. Isa pa pong sample dyan, yung dollar weed. Yung tinatawag natin na Coca-Cola. Yun, ang hinahanap po nila yung Pilea. Parehas na bilog. Pero hindi alam ng beginner. Bilog lang, parehas silang bilog. Pero sa tangkay, magkaiba. Mahal po yung Pilea. Ang hinahanap po yung Pilea. Yung pala ibibigay sa yung Coca-Cola na herbs. Mas mahal po yung Pilea. Presyong Pilea pag binili mo. Pero yung ibibigay sa iyo, Coca-Cola. Dahil magkamukha, hindi mo malalaman dahil beginner ka. Malalaman mo na lang pag may nagsabi sa iyo na pumunta, hindi yan hindi yan Pilea, Coca-Cola lang yan. Magkano lang yung Coca-Cola? Herbs lang yun. Herbs pala, yun. Tapos ang bibigay sa iyo, yun. Iwasan po sana ng mga seller natin yan. Kailangan po kasi pag buyer ka para hindi ka po maluloko sa ganyan. Search nyo muna kung paano po. Kaya magtanong-tanong muna kayo bago kayo bumili. Sa ibang mga marunong po. Kung ano ba talaga yung itsura. Gaya po nito. Kasi kamukha po talaga to ng katakataka na herbs. Halos wala pong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang po ng katakataka, medyo mas itim po yung ganito niya. Tsaka malambot po yung dahon. Ito po ang dahon ito nababali. Yung katakataka hindi po nababali yung dahon nun. Malambot siya. Ito matigas po ito nababali. Yan po yung pagkakaiba. Diba? Yan po yung issue. Paki-like nyo po, paki-comment po ninyo. Pwede po kayong violent reaction para po makatulong po tayo dun sa iba. Sa mga issue ito, nakikita ko po ang top 10 na issue ko po ito na tinatakil ngayon. Problema talaga ng mga beginner. Lalo po yung mga beginner kasi hindi pa nila masyadong alam. Siyempre, umaasa lang sila dun sa seller. Yung seller naman, sana naman, huwag nating lokohin yung mga beginner. Diba? Isa po nating herbs plan. Taibo. Black bag din po. Free delivery po ulit. 80 pesos lang po. Free delivery sa Metro Manila area. Marikina, Makati, Pasig, Muntinlupa, hanggang Muntinlupa, Paranaque, Pateros, Pasig. Free delivery po, 80 pesos po. Ito po yung taibo o yung balbas pusa sa Tagalog. Paki-search na lang po kung ano po ang medicinal plant, ang medicinal factor
ng Taibo. Pero po sa aking mga research, ang naririnig ko po ito po ay ginagawa pong gamot sa sakit sa bato. Pero hindi po ako doktor, kaya i-search nyo po kung paano nyo po ito po papakinabangan. Nakita ko po ito sa isang TV show na i-feature na po ito, pati ang medicinal factor nito. Pero i-search nyo pa rin po kung paano po ito gagamitin. 80 pesos lang po ito, Taibo o Balbas Pusa. Ang issue po ulit dito na problema, pagpa-deliver nung buyer, di nagkasundo na yung buyer at saka yung seller. Pagdating nung halaman, lamog na. Lalo na kung malayong area. Kasi pinadeliver. Lamog na po yung halaman. O kaya kung swerte ka pag lamog, pagdating o kaya patay na yung halaman dahil sa tagal. Yun po ang isa pong problema. Yan po, mahirap po solusyonan niya kasi delivery services po ang pinag-uusapan natin dyan. Isa po sa problema yan, pagbili, lalo na po yung jade plant at saka yung ibang succulents. Pagdating po nun sa buyer, lalo pag malayo, pagdating po sa buyer, ubos na yung dahon, patay na. Ayan po ang isang problema ng mga buyer. Kung marami-rami yung binili mo, bumili ka pa sa malayo pong probinsya, pagpa-shipping dito, pagdating, patay na. Kaya sana po, ang suggest ko po yan sa mga buyer, kung may mas malapit, doon po kayo sa malapit. Doon po kayo bumili. Kasi po mahirap po yun pag lalo galing probinsya. Hindi naman po sa pag-ano, pero ganun po talaga mangyayari doon. Lalo na kung ano. Ang alam ko lang po na tumatagal sa malayong mga biyahe ay yung snake plant. Yan po, kahit i-uproot mo yan, tanggalin mo yung lupa, nabubuhay po yan. Pero yung, may nakita kasi ako doon, yung succulents, at saka yung jade plant, ay pagdating, patay na po. Galing sa probinsya, binili ng buyer. Pagdating, ang dami pa naman yung binili, isang karton. Pagpa-ship, pagdating dito, nagbayad sa halaman, nagbayad ng shipping. Pagdating dito sa Maynila, patay na lahat ng jade plant. Isang karton po yung binili. Sayang lang po. Sa mga beginner, iwasan po ninyo yon. Kasi hindi po lahat ng halaman mabubuhay po ng matagal ng walang tubig, walang araw. Ganun po ang ano po doon. Lalo na po yung mga succulents at saka yung mga succulents sa mga cactus. Hindi po nakakatagal yan ng masyadong sarado. Snake plant lang po ang alam ko na ganun. Na pwede po nyong i-uproot kahit balutan nyo po ng dyaryo, mabubuhay sa matagal na shipping. Para hindi po kayo madidismaya dahil nagastos ka ng nagastos ka ng shipping, pagdating dito sa beginner ka, buyer ka, patay na lahat ng halaman mong binili. Yun po ang suggestion ko po sa inyo. Hanggat maaari, kung may malapit po, maghanap po kayo sa malapit na area. Plant shop man yan o online seller. Doon na lang po kayo maghanap pag ganun pong halaman na hindi po pwedeng ipaship mula sa malayo. Kasi hindi po lahat ng halaman ay pwede pong ipaship mula sa malayo dahil hindi po niya kayang tumagal ng walang tubig at walang araw. Yun po yun. Muli po ito po, 80 pesos lang po ito. Taibo o Balbas Pusa. Isa po itong medicinal plants. Next po na pati pag-anuhan ay isa pong medicinal plants ulit. Setup sa paso. Yan po. Oregano. Setup na po sa paso. Tuloy-tuloy na pong paglaki nito. Established po ito. Gaya po ng sabi ko sa inyo kanina, lahat po ng halaman ko established. Ayan po yan, oregano. 100 pesos lang po ito. Free delivery na. Ayan po. 100 pesos. Oregano po ito, yung local nating oregano. Kasi meron pong abroad or galing sa ibang bansa na oregano. Mas maliit po ang dahon. Ayan po yan. Nakapasok na po siya. Kung pwede nyo pong iripat, kung gusto po nyo. Ayan. Sa mas malaki para mas lumago at nang magamit nyo po kaagad. Ito po ang ating oregano. Isa pong medicinal plants. Kasunod po nung pinag-usapan natin kanina na problema na yung o yung halamang patay na dahil ang may problema nga dyan ay shipping. Patay na pagdating yung shipping fee o yung delivery fee. Yan talaga ang malaking problema sa ngayon. Kadalasan po yung shipping fee at delivery fee, mas mahal pa po yan sa actual na presyo ng halaman. Yan po ang katotohanan dyan. Hindi po nyo pwedeng kasi meron po akong kasama rito sa bahay na nag-shipping po. Kaya alam ko po yung price kung magkano po talaga ang pagpapaship. Lalo po sa halaman dahil may bigat po ito. May kasama po itong lupa. Mabigat po ito. At ang halaman po hindi po katulad ng ibang items na pwedeng isiksik ng isiksik dahil nababali po yan. May mga basta nga po yan na pwedeng mabali.
Mahal po talaga ang shipping fee. Kaya nga hanggat maaari, ang payo ko rin dyan sa mga buyer, kung may malapit, mas maganda po malapit. Kasi mahal po talaga yan. Kung hindi natin pwedeng ano yan, malas pa natin kung nagbayad na tayo ng shipping fee, medyo mura-mura, matatagalan nga, patay po yung halaman pagdating sa inyo. O kaya, ipagsisiksikan yan doon sa karton nila, sa box nila, pagdating sa inyo, bali-bali na po yung sanga niyan. Sigurado po yan, lalo po yung mga nagtalagang yung mga medyo mura-mura daw na shipping courier. Mura-mura daw yan kasi sasabay po nila yan ilang mga items dyan, lagay mga damit dyan, mga alwala, lagay lahat sa box nila yan. Magalwalo yan sa mga box nila, pagdating sa inyo nung alam, bali-bali na yan. O kaya yun nga, bago tumating, pag mura-mura talaga, yung ibang mga shipping courier, mura talaga, pero ang tagal po niyan, patay na yung halaman pagdating sa inyo, lalo na po yung sa probinsya, nako po. Kundi yan, bali-bali, paghahagis, isang shipping courier nga nakita ko sa Facebook, pinaghagis pa yung mga items alam niyo na po kung sino, hindi ko na po babanggitin, pero yan po ang isa po sa problema ngayon, yung shipping fee na pagkamahal. Hindi natin pwedeng kasi po private po yan, lalo na kung ano. Pero po sa akin po, hindi naging problema yan dahil free delivery nga tayo. Isipin niyo po yung halaman ko, sa mahal po ng pinaka-minimum po kahit nasa Metro Manila, 150 ang shipping. Sa akin po, halos ang binayaran nyo lang po sa akin, yung delivery kulang pa Yung halaman parang libre kong binigay Example ko po, sa inyo ito, 100 Kung i-deliver po ito sa Marikina, maniwala po kayo sa akin, may mga shipping, Marikina, Pasig, Muntinlupa, 150 po, pinakamababang shipping nito. Biruin nyo, binibigyan ako, 100. Hindi mo, parang di nyo binili yung halaman. Di ba? Parang di po nyo binili yung halaman. Shipping pala, mura na kaya shipping fee. Ipin nyo po yung ganyan. Ito naman po susunod na issue, ay po natin muna. Halaman ay ang indoor plant. Nakasetup na rin po ito. Sansevieria bacularis. Po, indoor plant po ito. Nakasetup na rin po sa pasok. Ayan. Indoor plant po ito. Dumadami po ito pagka ito po ay naalagaan po niyong maayos. Hindi po kailangan ng tubig masyado, pero ito po kailangan paarawan kasi inaamag po itong sanga nito. Pag ito po ay dumami, lang po ito, indoor plant po ito, nagpo-purify po ito at nagsasala ng hangin sa loob ng bahay. Kapamilya po ito ng snake plant at bacularis, kaya Sansevieria bacularis po siya. Ng snake plant, mag-anak po yan. 150 lang po ito, free delivery rin po ito sa Metro Manila. Next po natin pag-uusapan ay ang problema po ng mga beginner. Yung sinasabi po nilang problema nila na green thumb. Ako po, personally, hindi po ako naniniwala ron sa green thumb. Bakit po hindi ako naniniwala ron sa sinasabi nilang green thumb? Kasi po ang halaman para sa akin, ang pag-aalaga po ng halaman ay scientifically. Hindi po yan tsamba-tsamba. Ganun po. Kaya po ako nagbibigay ng tip kasi hindi po. Kaya po nito, pag ito po tinubigan nyo, araw-araw nyo po itong diniligan, patay po talaga ito. Kahit anong po sabihin yung green thumb or maalamig kang kamay, pag araw-araw nyo po itong diligan, patay po ito. Hindi po totoo sa akin yung ganun na green thumb. Hindi po. Scientifically po ang pag-aalaman. Pinag-aaralan po yan, nire-research po yan. Inaalam po kung paano alagaan yan, anong kailangan yan. Pangunahin pong kailangan ng halaman, yung lupa na maayos, angkop sa kanya, yung pagtutubig, mahalaga rin po yan, gaano kadalas siyang tutubigan, paano siya tutubigan. At saka yung pataba, kailangan din po natin yung pag-usapan. At saka yung klima, yung temperatura dun sa lugar. Pag yung pong tatlong bagay na yan ay sumablay dun sa halaman at hindi natin naibigay, ay mamamatay po yan. Wala pong green thumb, di po ako naniniwala dyan. Scientifically po, pinag-aaralan po ang paghahalaman. Hindi po yan. Kaya ito, sample ko nga sa inyo to. O, sabi mo bang green thumb ka? Pag di mo alam ang tamang pag-aalaga nito, kahit sabi mong green thumb ka, patay ito. Sigurado po, haamagin po ito pag di nyo to binilad. Pero pag tinubigan mo naman, to, mabubulok to, patay po ito. Wala pong green thumb. Hindi po ako, sa mga beginner po, hindi po ako green thumb, hindi po. Hindi po totoo yung green thumb. Ang problema kasi yung mga binibilihan natin, hindi nagbibigay ng tips. Sa akin po, magbibigay po ako ng tips, ang ML Plants and Soil. Bawat alaman pong bibilihin nyo, hindi ko po bibigay sa inyo lang ng basta-basta. Bukod pa po ron sa mga lupa ko na nakasetup po ito, mayroon po itong organic fertilizer. Sasabihin ko po sa inyo kung paano alagaan. Iba nagbibenta, walang pakialam Sana naman sa mga nagbibenta sa mga seller, magbigay naman kayo ng tip kung paano nyo inalagaan. Diba? Hindi yung basta-basta nyo lang ibibigay dun sa seller, wala man lang kayong tip.
Ang beginner nga di patay. Yung halaman. Diba? Oh, diba? Ganun po yun. Next po natin, turmeric o yung luyang dilaw. Mga black bugs po. Medicinal plants din po to. Alam na po ninyo to kung paano to ginano kasi ginagawa po itong inumin. Lalo po sa may mga alam na po ninyo kung paano turmeric, luyang dilaw. Pag binili po ito sa palengke, sabi nila tatanim na lang natin, baon natin gaano po katagal yun. Ito po, mayroon ng halaman, tuloy-tuloy na po to. Within a month, pwede ka na mag-harvest ng ugat ng turmeric o luyang dilaw. Ito po ang yan. Magkano po ito? Turmeric o luyang dilaw. Ito po ay 80 pesos lang po, free delivery pa. Turmeric o luyang dilaw, free delivery pa. Next problema po natin, kaugnay po sa kanina, yung mga reseller. Meron pong online seller, tandaan niyo po ito sa mga beginner. Ito po ang ipag-iilagan po nyo. Meron pong plant shop, meron pong online seller. Bukod pa po ron, meron pang reseller. Yun po ang dahilan. Kaya yung reseller hindi makapagbigay ng tips kasi hindi naman talaga siya nagtanim ng halaman. Binili niya lang dun sa seller, then siya reseller, nagpatong siya ngayon. Kaya nga hindi siya nagtitip kasi hindi naman siya nag-alaga ng halaman, kaya dapat malaman po ng mga bumibili, yung buyer, kung ano ba yung kausap nila, katransaksyon nila sa online. Ito ba ay seller o may shop? Dapat sana malaman nyo kung may sariling shop o kaya nagtatanim siya, okay po yun, may alam po yun mag-tip. Pero pag reseller po, wala pong mabibigay sa inyo. Nakikita ko po sa plant shop, kahit nga magtanim, di marunong yung mga reseller Bibili ng pot, bibili ng halaman. Sa amin pa ron sa shop ipapatanim. Talagang totally wala siyang kaalam-alam, walang idea doon sa halaman. Nakikipatong lang po yun. Pasensya na po kayo sa mga reseller. Hindi naman po ako sa inyo kontra. Alam po naman po na pare-parehas po tayo ngayon, tumatawid po dahil nasa crisis po tayo ngayon. Pero sana, sa akin kasi may nagtatanong sa mga kung pwede daw ba akong mag-reseller ako. Hindi po ako kasi tinatanong ko, kung reseller ka na wala ang alam sa pag-aalaman, nakiuso ka lang, dahil alam mong malakas ang kita, pasensya na. Pero kung sabihin mo sa akin na marunong kang mag-alaman, tatanungin kita ng mga ilang katanungan, anuin kita kung palagang marunong kang magtanim. Kasi pagbigay sa'yo ng alaman, hindi ka naman marunong magtanim, mamamatay din sa reseller, di ba? Bibenta pa ng reseller dun sa buyer niya, hindi rin siya makapagbibigay ng tip kasi reseller nga lang siya. Hindi naman talaga yun ang linya niya. Wala siyang kamalay-malay doon dahil biglang nalaman niya ngayon na pandemic na malakas ang kita, tapos wala naman siyang anak buhay yung reseller, ayun na, nag-reseller bigla. Hindi man lang nag-research, hindi man lang nagtanong-tanong doon sa plant shop kung paano alagaan yung halaman. Ano mangyayari? Talagang walang tip, patay po yung halaman. Bibenta niya sa buyer, patay din yung halaman sigurado. Malamang, sunod-sunod po ang problema nun. Ayan. Ang sunod po natin, talinom. Talinong plants po. Free delivery rin po ito. Black bags lang po ito. Ito rin po, ibibigay ko rin po ng 80 pesos. Free delivery. Hindi po ito alam ng pangkaraniwang taga Metro Manila. Ang nakakaalam po nito, tanungin nyo po yung mga Ilocano, tsaka yung mga Bisaya, taga Cebu, alam po nila to. Kinakain po kasi ito at herbs plant din. Madali rin po itong alagaan. Madali rin po itong dumami. Sinahalo po ito sa pagkain. Alam po ng mga Ilocano, hinahalo sa munggo, kinakain po. Maganda pang outdoor plant kasi maganda po ang bulaklak nito, kulay pink na maliit. Kaya ginagawa po itong outdoor plant at nakakain pa. Napakaganda po ng halaman ito, napakarami pong pakinabang. Itanong niyo po sa mga tanda, lalo na yung mga Ilocano at Bisaya, at alam po nila ito. Pero ako po nagsasabi sa inyo, ito po yung maganda pong outdoor plant na nagbubulaklak. At the same time, nakakain pa ng dahon nito. Hinahalo sa pagkain. Isa pang issue po dito. Sasabihin ng mga iba na yung babasher naman. Seller, titirahin nyo yung seller. Online. Damo lang yan dito sa amin. Damo lang daw. Ito, pwede rin daw damo. Sa inyo, damo. Pero dito po sa Maynila, di nga alam to ng taga Manila diba? Kaya sa kanila daw, libre. Libre lang daw, binibigay. Nasa probinsya ka, magkano yung shipping? Diba? 200, 150, patay pa pagdating. Dito ka nalang bumili. Ba't ka pupunta doon? Talagang mahal, mura sa inyo. Probinsya yan dami lupa dyan Dito sa Maynila, ang hirap mag-alaga niyan. Marami pong nag-i-issue niyan sa ngayon. Kasi nga totoo po yun. Marami pong alaman, damo lang doon sa probinsya. Pero pagdating dito sa Maynila, pa-ship mo yun, didaig mo pa yung 200 pesos yung shipping.
dito ka na. Pagdating pa lang dito, patay na. Hindi, dito ka na bumili sa malapit. Mag-research lang po kayo sa mga buyer. Diba? Meron pong mauhusay, marami pong online seller po na mga magagaling. Iwasan nyo lang po talaga yung reseller na wala pong alam sa paghahalaman. Yan po talaga yan. Muli po ito po, Talinum, 80 pesos. Isa po itong, pwede pong outdoor plant. Kailangan po nito ng araw dahil may bulaklak na siya. At nakakain po ito herbs. Ito po yung Talinum, black bag only. 80 pesos lang po ito, free delivery. Manila, Makati, Mandaluyong area. Paki-like po, paki-share. Comment section po tayo, pag-usapan po natin ito. Makikinig po ako sa inyong comment kasi hindi naman po ako talaga sabing eksperto. Kung may comment po kayo sa akin patungkol po sa care tips ng mga halaman at sa mga issue pinag-uusapan natin, mas maganda. May post ko po ito sa lahat ng pwedeng pag-anuhan para makatulong po tayo doon sa mga beginner na naghahalaman. Doon sa mga matagal, baka sakali may matutunan din sila sa atin. Lalo na doon sa mga online plant seller. Naku po, tumulong po tayo para maghalaman po yung mga beginner. Makatulong tayo sa kalikasan, makatulong tayo sa kanila magkaroon ng kapakipakinabang na libangan. Diba? Magiging doble po. At the same time, ikita po tayo. Kasi kung masisira po yung loob ng mga beginner maghalaman, hindi na po maghahalaman yan, hindi na bibilian, apektado rin po tayo. So magtulungan po tayo. Ito nga, tinutulungan ko po kayo. Magtulungan po tayo. Di po ba? Sunod po natin pag-uusapan, hanging plants. Outdoor plants din po. Wandering Jew. Ayan po. Nakasetup na po siya sa ganitong galon. Hanging, pwede nyo na pong ihanging. Maganda po itong outdoor plant, parang kumikintab yung dahon niya. Lalo pag tinatamaan ng araw. Madali rin pong alagaan, tubig, konting, kahit araw-araw po na pagdidilig, kailangan po nito ng araw. Wandering Jew. Ito po. Setup. 100 pesos lang po ito. Free delivery pa. Wandering Jew. Outdoor plant po at hanging plants. Hanging, opo, pwede po siyang ihanging. Kung gusto po nyo ipasetup sa magandang hanging pot, pwede rin po. Kung gusto po nyo ipasetup sa paso, pwede rin po. Marami po ako dito nakasetup sa mga paso ng mga rectangular. Wandering Jew po, 100 lang. Pangalawa po na issue, na problema po ng mga beginner, overpricing. Yan po. Talaga. Ito po, may ganito po. Ito lang, Wandering Jew, 100 lang po sa akin. Meron po ako nakita nito, napakatindi po ng mga presyo. Talaga namang grabe po. Magkakakonekta po yan sa damo lang yung sinasabi. Kasi damo lang to, pero ang mahal. Pero sana naman sa mga reseller, huwag naman ganon. Diba? Alam ko po, mahal ngayon paso. Yan po talaga nagmamahal kasi nga po naka GCQ pa po tayo. Hindi pa po makapag full blast ang mga kumpanya ng plasticware. Kaya yan po nagmamahal paso. Pero kaya nga po ito, gagawa natin ng paraan. Iwasan po natin yung overpricing. Kasi po, di ba balak na may nagpanukala na nga rin na ililimit din po yung parang gusto na pakialaman tayo ng gobyerno yung mga nagbebenta ng halaman. Gawa nga po may nagrereklamo mga buyer. Nag-overpricing daw yung mga nagbebenta ng halaman. Alam po natin kung tama anong kano po. Pero sa atin naman po dito ng mga nagbebenta ng halaman, meron din po kung ano sa inyo sa mga buyer. Kasi po, ang pag-aalaga po ng halaman dito sa urban area ay mas mahirap naman po compare sa probinsya. Kaya nga sa probinsya, may sinasabi silang mura lang kasi po maganda po ang klase ng lupa sa probinsya at the same time madali pong mag-alaga ng halaman sa probinsya. Kaya kung magkakaroon po ng presyo ang halaman po dito sa urban area, pasensyahan nyo po talagang ganun po talaga. Ito po yung sa seller din naman. May mga halaman po talagang mahirap ilagaan. Marami pong challenges dito po sa urban city pag nag-alaga po ng halaman. Kaya talagang meron po talagang presyo yan. Alam niyo po may mga halaman talagang mahirap pong i-maintain dito. Ngayon, pakiramdaman po niyo yung halaman. Kapag mahirap pong alagaan dito, ibig sabihin po niyan, hindi po yan naaangkop sa klima ng urban area. Kaya yun, ibig sabihin po nun, wag po natin ipagpilitan. Kaya po nagmamahal ang presyo ng ibang halaman kasi hindi naman po siya pang dito sa cities. Nilalagay po natin sa cities, temperatura po mahalaga. Kukunin sa bundok, talagang mahal po yan pag dinala po yan dito. Kaya nag-overprice. Marami naman pong halaman na mura lang, pwede po rito sa cities. Ayun po, sana yun ang tangkilikin natin. Hindi yung kukunin pa po natin sa bundok. Alam naman nating mahirap nga alagaan. Pagdating dito, pwedeng mamatay sa shipping pa lang. Kaya nag-overprice minsan dahil nga pagkabili. Ang hirap po ng pinanggalingan. Sabi ko nga po sa inyo, isa rin po akong environmentalist. Ang atin pong kalikasan ay may natural pong sistema. Huwag po natin sana itong sirain. Pakiramdaman po natin, hindi po ako magsabi sa inyo ng halaman.
Pag ang halaman po, hindi lang po nyo rito namamatay, mayroon pong problema, ibig sabihin hindi po pang urban city yan. Baka may problema po yan sa lupa dito or sa temperatura po dito. Tandaan po nyo, iba po ang temperatura sa probinsya o sa bundok, dito po sa urban cities. Kaya sana, pag ganun po yung sistema, huwag na po natin pilitin. Kaya po tayo nagtataas din ng presyo dahil sa ganun pong sistema. Ayan po, 1 Direnju, 100 lang po, free delivery. Marikina, Makati, Pasig area. Nakasetup na po ito. 100 pesos po, free delivery. At last but not the least, isa pong outdoor plan na nakasetup sa paso. Kailangan po ng araw at konting tubig. Ayan po. Ayan. 150 lang po ito. Outdoor plan po. Nakasetup na po ito sa paso. 150 po ito. Free delivery. Ayan. Number 1 na issue. Talagang pinag-uusapan niya yung laging nakikita ko sa Facebook at sa lahat po ng social media account. No price. Pag picture, walang price. Sabihin PM send. Sa akin po, di po nangyayari yan. Kasi lahat po ng dito pa lang binibideo. Pinagsisikapan ko po na may lagay yung tag price. Nasa batas po natin yan. Nasa Consumer Act of the Philippines po, kailangan po lahat ng binibili may tag price. Makakatulong po yan sa beginner para magkaroon po siya ng tamang pagbabudget. Ngayon, kung magbebenta po tayo na walang price, paano bibili yung beginner? Hindi nga niya alam kung magkano yung presyo. Tapos sabi mo, PMC, pinirapan mo pa. Kung tatrabaho yun, ano ba naman itong... ilagay po natin yung presyo. Tayong tatamad-tamad, nag-aanap po ay tayo, kumikita po tayo. Eh. Bakit hindi natin lalagay yung price? Lagay po natin yung price. PMC, ano po yung kalokohan po? Walang price tag. Lagay po natin yung price tag. Marami pong paraan. Hindi po pwedeng katwiran yung mag-video ka, maglagay ka ng price. Ito po sinasabi ko nga yung price, 150 free delivery. Picture ka, pwede rin po. Nagagawa ko nga rin po yan eh. O di po ba? Di kaya rin natin gawin. Magtulungan po tayo, lagay po natin yung presyo. Bawal po sa batas yan. Ulitin ko po sa inyo, nasa Consumer Act of the Philippines po yan. Sinabi na po ilang beses sa TV, na sinabi ng gobyerno, bawal po yung PMC, maglagay po tayo ng presyo. Huwag po tayo makulit sa mga seller. Tayo rin po makikinabang yun. Muli po, ito po ang ML Plans po. Top 10 issue, sinagot po natin. Please like us, comment, para po mapag-usapan po natin itong video na to. Okay po. Salamat po.